I'm with who? Papa P. Papa P, Papa Pig. I am going to Korea tomorrow! Na-drop ko na yung gamit ko sa Airbnb. This is my favorite. We're now here sa Myeongdong. Iba yung tama nung araw. Guys, today is Wednesday. It's September 17. And today, kukunin ko yung passport ko or yung visa ko for Korea. To give you guys a backstory, si Ate Riva, si Kuya Matt, ang flight pala nila is 15. Dapat kasama nila ako or kasabay nila ako mag-fly ng 15. Kaso nga lang, ang nangyari, kahapon lang lumabas yung result na dapat 16 nakaalis na ako ng Pilipinas. Pero ang nangyari, na-delay sila ng pasa. So, today, sana makuha ko na yung visa ko ngayon kasi sobrang nai-stress na ako nung mga nakarang araw na kinakabahan ako kasi baka mamaya hindi on time dumating yung visa, which nangyari na nga, hindi on time na dumating sa akin yung visa. Sana makuha ko na, and tomorrow kasi yung flight ko, so I hope makuha ko siya today. Para wala na akong, alam niyo yun, yung wala na yung heaviness sa puso ko na baka mamaya magkaroon na naman ng aberya or whatsoever. So samahan niyo ako ngayon sa araw ko kasi I just wanna be productive. Actually nagising ako ng 7 AM kanina kasi hindi na nga ako makatulog kasi nga gusto ko na makuha yung visa ko. Kaya nagmadali talaga ako, and now it's 9 AM at ang dating ko sa Britain Hotel ng 10:45. So okay lang naman yung oras. 1 hour and 45 minutes yung travel ko from here going to BGC. Drive lang ako ng coffee para yun, magising-gising naman tayo kasi sobrang aga at hindi ako sanay na gumigising ako ng gantong kaaga talaga. Let's go! Siguro, the reason why kung bakit ako kinakabahan, una sa lahat, yung visa ko nga. And then, pangalawa, ako lang mag-fly mag-isa. So, in short, magiging solo flight siya. Kasi, again, una na nga sila Ate Riva sa Korea. Ako na lang yung mag-fly mag-isa. And to think na first time ko mag-fly mag-isa, doon ako kinakabahan. Kasi, tinawagan ko nga sila Ate Riva. Sabi ko, Ate, hindi ko alam kung paano to. Hindi ko alam kung paano mag-fly mag-isa. Good thing naman kasi, dahil PAL yung airlines ko. So, medyo gamay ko naman yun kahit pa. Actually, kaka-receive ko lang ng text kanina while driving. I am going to Korea tomorrow! Oh my God. Thank you, Lord. Finally, hindi na ako ma-stress. The only thing na lang na may stress ako is later kasi magpapak ako pag uwi ko. Pero I think magkita ata kami ni Gino right after ko makuha tong passport kasi kagabi tinawagan ko siya, sabi ko, before mo na ako pumunta ng Korea, gusto ko siyang makita kasi it's been a while na hindi kami nagkita. So, I really miss Gino so much. So, yun, baka mag-lunch kami or mag-dinner or mag-stay ako a bit dito muna sa BGC before ako umuwi ng Bulacan. Ayun, unfortunately, hindi ko makukuha yung passport ko ng gantong oras. I have to wait 1 pa bago makuha yung passport or yung visa. Actually, maghanap na ako ng coffee shop dito sa mismong SM, sa may SM Aura. Ito ako maghanap ng coffee shop and magstay ako until 1. And yes, I really have to go na kasi ihi na ako. Sobrang nakakaihi talaga yung Americano or yung cold brew, any other drink na walang sugar, mas nakakaihi siya ng sobra. So yun, mag-guys lang ako and I'll bring you guys with me today. Guys, so I just got my passport and my visa. It's here. Ang inapen ko kasi multiple, pero single entry pa rin yung nakuha natin. Iyak. Single entry pa din siya. Alam niyo, this is my second time going to Korea and still single entry. And I hope sa next apply ko ng visa, sana multiple na. Single. Pati ba naman dito, single pa din. Okay pa din, I'm not even complaining at all. Basta ang importante, pupunta tayo ng Korea bukas din. Tinawagan ko si Gino kanina and he's on the way, 30 minutes from now. Nandito na siya.
I'm just gonna wait for him dito sa car. Kasi ayoko naman mag-ikot-ikot sa mall nang walang like specific na gagawin. Parang nag-breakfast ako kanina sa Paul. Ang binreakfast ko ay yung Eggs Benedict tapos Americano. Actually, that's my second coffee of the day. Yung Americano kanina. I hope na hindi ako palpitating buong araw. And for sure, si Jinho mag-aaya ng coffee later. Mag-aaya siya. That's gonna be my third time taking coffee. Grabe na yung coffee intake ko. Alam nyo, kahit sa bahay, nakakadalawang coffee pa din ako. Ayun, siguro magpapatay muna ako ng oras dito habang inaantay si Jinho. Samahan nyo ako ngayong araw. Update lang, it's 1:31 and I'm with Mudeng. I'm with who? Papa P. Sa kwento nyo yun Papa P, Papa Pig. Di ba na-miss nyo kami dalawa sa frame? Dito kami sa frame. What can you say? Anak. Ayun ang makikita nyo, puro siya kababuyan. Magla-lunch kami dito sa Yabu. Hindi pa ako masyadong ganun kagutom, pero dahil nandito siya, nakakaya naman. Alam ko na miss nyo yung Team Dengue. Ayan, wala sobrang busy na itong isa to. So, I miss you guys and send this screenshot to Sai and his follower. Hindi man kami nakikita araw-araw. I'm always updated with Sai. I mean it. Di ko alam bakit to in-approve ng Korean Embassy. Kasi wala naman silang choice kung di approve ako. Kasi pag di na ako in-approve, iiyak talaga ako malala dito. Alam mo, it's nice seeing you again. Promise. It's been a while, no? Ilang months tayo din nakita. Alright. Alright. Alam mo yung ano sa tingin? Alright. 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 Grind tayo ng grinder. Sino iniisip mo dyan? Habang nag-grind mo? Ikaw. So yun ang ginagawa. Can you give me a piece of advice? Diba pupunta akong Korea tomorrow? Gumamit ka ng Parang mamaya na to kasi baka iba pa masabi niya eh. So, kain lang kami dito ng lunch. And then after, I need to go home right after namin magsama kasi I have to pack, I have to prepare my things ng last minute. Ayoko mag-prepare ng things ng last minute kasi at someone na gusto lagi organize, gagawin ko yun pagka uwi ko. Agad-agad. Itong vlog ko na to, hindi to dahil kasama ko si Gino Bay. Sinama ko lang siya kasi para lang magkaroon ng extra sa vlog ko. Ang kapal ng mukha nito. Ako pa. Mag-grind na siya kasi siya ay grinder. May nabudol akong case, guys. Kasi diba wala akong case? Ninako ko yung case niya. Thank you so much, Mudenko, for the sponsor of my case. Thank you yan. So this is gonna be my case. So diba wala akong case? So dahil mabait siya, binigay niya akong... Anong case to case define? You know Otterbox? Ganda, oo, laki. Tsaka it's Japanese vending machine. Yan yung napili ko eh. That's a new brand from Really? Japan. Thank you so much. Thank you so much. It's 11:42 in the evening na and almost magme-midnight na. Kakatapos ko lang mag-pack ng mga kailangan kong i-pack for tomorrow, which is yung hand carry ko, luggage ko for check-in, visa ko dito na rin. Guys, sobrang magulo pa yung kwarto kasi paglalagay pa ako dito ng cabinet na paglalagyan ng mga damit ko kasi tingnan nyo yung damit ko kung saan na nakalagay. Diyan na nakalagay yung mga damit ko. Ito yung aking check-in na baggage. Sa to wala yan. Sa ano ko yan. Personal ko yan dito sa bahay. This is my hand carry. Tapos ito yung suotin ko tomorrow. And I'm so tired kasi kanina. Kasi ako ng 6 AM or 7 AM. Tapos umalis ako ng Bulacan ng 9 AM. Ngayon, deserve ko naman matulog ng maaga-aga kasi tomorrow or later, gigising dapat ako ng 7 para mag-prepare na ako. Kasi ang flight ko 2. Kaya maaga kasi from Bulacan pa ako yun. Gusto ko i-anticipate na yung traffic tomorrow. Lalo tomorrow is Friday. Kailangan ko talagang mag-double time. Gising akong 7. Kailangan makalis na ako ng around 8:30 or 9. Tapos dating ko dapat sa airport. Dating ko sa Terminal 1 dapat 11. Doon na lang natin i-figure out kung ano pa mga mangyayari. But for now, I am really so sleepy and lahat naman to ay double check ko na lang bukas ulit yung mga kailangan double check. Good night everyone and I'll see you later sa airport. Good morning everyone, it's September 18. Now is my flight going to Korea. And nagising ako kanina mga around 6 kasi nag-ayos na ako agad kasi kinakabahan ako baka malita ako. Someone na nakatira sa malayo, kailangan talaga natin mag-double time. But here's my outfit, my airport outfit. Shorts lang ako, sapatos, tapos yung inner ko ay t-shirt lang kasi tinanong ko yung weather dun sa Korea ngayon. Hindi siya ganun kalamig. It's 20 degrees. Feels like 19. So, good thing yung mga outfit na dala ko ngayon, more on polo. Nag-book na pala ako ng Joyride car. Si Kuya ay on the way na. And hindi muna ako magbe-breakfast kasi hindi naman ako morning person. I'll see you in the airport. Update ko kayo kapag nasa lounge na ako. Hey guys, update lang. Ngayon, nasa lounge na ako. And it's 10:16. Ang boarding time ko is 1:25. Tulitin nila ako sa lounge para mag-chill. Kasi sobrang aga kong dumating. Alam niyo ba, nakarating ako ng airport mga 9:30. Ganun.
Sobrang aga ko guys. Alam mo, I think I should stop saying guys. Kasi parang lagi na ako nakasabi sa vlog lang guys. Ito na lang kaya kayo tawagin. Nag-order lang ako sa Starbucks na Berechia tapos na grande na cold brew. Kinakabahan ako. Wala naman akong gagawin sa ibang bansa na masama. Pero alam mo yung feeling na kakabahan ka talaga. First time ko mag-fly solo. Chill lang ako dito sa lounge and I'll get back to you guys kapag boarding na or probably na sa Incheon Airport na. Okay everyone, I made it here sa Korea. It's 8:54 PM and nasa service na ako papunta dun sa Airbnb nila ate. And finally, I'm in Korea. All throughout, no, pagkababa ko ng plane, all throughout ng process, immigration, baggage and everything. Pili ko tuloy ngayon parang kaya ko na mag-travel mag-isa. Hindi ba wala pa akong kain? Yung kinain ko sa plane, sakto lang kasi di naman sarap. Makain ako mamaya and I'm looking for the first food na gusto kong kainin, na kinikrave ko, which is yung BHC na chicken. Sobrang shala naman ng airport service dito. Ano mag-isa? Kung sa Pilipinas to, artista van na to sa akin. At ang temperature pala ngayon ay, it's 22 degrees. Feels like 20. Pero di pa naman super lamig. Pa-spring pa lang ata sa kanila. Or correct nyo na lang ako if mali ako. Pero alam ko pa-spring na sila dito. I'm so happy. Na-drop ko na yung gamit ko sa Airbnb. Dito yung Airbnb namin sa gilid. At si ate ko ay nandoon sa loob. It's 10 PM na and nagpa-order ako ng BHC. Tapos ngayon bibili lang ako sa GS25 ng kanin. I'm so hungry. I haven't eaten anything na maayos ngayong araw. So deserve ko naman kumain. Alam nyo, kung i-describe ko yung weather ngayon, medyo breeze na. Start na ng autumn. Sabi ko kanina spring. Sorry. O yun, alam nyo na. Pa-start na ng autumn. Kaya medyo malamig-lamig na paggabi. So excited, I'm so happy to be here again. Yung hangin na yan, ito yung malamig na ano Kuya Matt, malamig na masarap sa pakiramdam. Hindi siya nananakit. Hindi na mainit kahit umaga. Kahit umaga. Perfect pala yung dinala ko sa GS25. Alam mo talaga, nasa ibang bansa kapag super overwhelming na ng mga choices. Kagaya nito, sa Japan kasi, ganito din, super overwhelming ng choices. Andun yung banana milk yung favorite ko. This is my favorite. I-try ko sana yung nag-trending sa TikTok, banana milk tapos Americano. Kaso nga lang, inisip ko, baka mabusog ako o magba-banana milk na lang muna ako. Tapos tomorrow ko nang tatry yun. Puro yellow, puro Coke Zero, puro banana milk. Good morning everyone, it's 10:34 AM and it's Friday 19. Basically, this is my first full day here sa Korea. Sumunod lang ako dito kasi sila ate. Dito na sila sa Korea nung from 16 up to this day. Dito na sila. Pero ako ngayon, this is my first day pa lang dito sa Korea. Umaga ko nag-get ready kasi sila ate. Nakaayos na rin naman na. Pero ayun, before tayo umalis at before natin simulan tong agenda natin or yung travel natin dito sa Korea, natry ko muna yung nakita ko sa TikTok, banana milk, tapos eto, Americano, yung pagsasama mo siya. Pero not sure lang if this is the right banana milk na nabili ko. Pero naman ako isang ditong banana milk na original talaga. So, I am really torn between the two. If itong original or itong light. Nagbabawas ako ngayon ng mga sweets. So, I think I should go for light na banana milk. Itong Americano. Siyempre, ang ice. Last night guys, yung BHC. Ang flavor niya Bernicles ata. Pero this is what I ate last night pagkadating ko dito sa Airbnb. Sobrang sarap nito guys. If pupunta kayo ng Korea, make sure na i-try nyo yung BHC na Bernicles. Bernicles or Bernicles? Hindi ko alam. Fried chicken na may cheese, no cheese, something ganun. Hi guys, update lang. Halmyok na kami. Dito kami kakain for lunch. It's 1:04. Gangnam area din siya. Malapit-lapit siya from our place. I'm so excited to eat here. Sobrang sarap ng beef dito. Sobrang sarap. Kinugutom na ako. Postpone muna natin yung diet natin kasi kakain tayo ng marami dito. Ayun tayo lang kami ng table. Then, let's eat our brunch today.
Hello! Ayun, ito ko ngayon sa Gentle Monster. Medyo maulan ngayon sa Korea. Pero ay, yung ulan, hindi naman siya yung super bagyo. Parang ulan lang na parang feeling ko pinapalamig niya na yung buong Korea. Ang time ngayon is 2:57. Maglalakad-lakad lang kami dito around sa Gangnam. Siguro mag-check ng mga stores, ng mga shops na po pwedeng pag-checkan. Ang agenda din pala today is hanap kami ng coffee shop na pwedeng matry kasi ilang naman yung magagawa mo dito sa Korea. For me lalo ako ngayon yung mga trip ko kasi ngayon is more on coffee shop, more on shops, more on mga aesthetic. Pero ngayon kasi yun na lang muna yung gagawin ko, mag coffee shop hunting. And then after, di ko na alam kung anong gagawin. But I'm so happy to be here. We're here at Standard System. Sobrang sarap ng kape. First coffee shop na pinuntahan ko dito sa Korea. Sarap. Hello! Today is my third day here in Korea and it's 12:56 in the afternoon. Late na kami nagising, mga around 11 kasi sobrang pagod kami last night. So wala naman masyadong pinuntahan last night. Yung last na clip na nakita nyo is yung kumain kami sa Hongdae sa may duck kalbi. Sobrang sarap ng duck kalbi, promise. Yun talaga yung kinikrave ko nung nasa Pilipinas ako tapos alam ko pupunta ko ng Korea. Agad yung gusto kong kainin dito. Aside from BHC, tsaka yung duck kalbi. Our itinerary for today, pupunta kami ng Hyundai Mall, yung pinakamalaking mall dito sa Seoul, right? Sabi sa TikTok University. Pero ayun, itong damit ko, inulit ko lang siya kasi diba ito yung airport outfit ko. Kasi for some reason, hindi sakto yung damit na dinala ko dito sa Korea. And to think na lahat ng damit na dinala ko is pang summer. Ito kasi ngayon, medyo malamig-lamig na ng umaga. Kahapon, hindi nag-stop yung rain. As in, from the moment na start ng afternoon until evening, until makauwi kami, umuulan ng malakas. Ngayon, medyo maaraw. So guys, medyo maaraw. Pero I'm hoping na hindi siya ganoon kayo. Kasi yung jacket ko, denim. Ang init nito. Good thing na din pala na pupunta kami ng mall. Itong glasses na suot ko ngayon, this is from Blue Elephant. First time ko nagkaroon ng shades from Blue Elephant. Hi guys! It's evening and we're now here sa Myeongdong. Dito na siguro kami magdi-dinner. Hirap mag-vlog kasi naulan-ulan. Pero ngayon, fast forward, nandito kami sa Myeongdong and dito kami magdi-dinner. And I really wanna try their tteokbokki kasi nung last Korea ko, hindi ako nakapag-try ng tteokbokki nila dito, mismo sa Myeongdong. So ngayon, magta-try ako ng tteokbokki. And si Ate Riva pala, umuwi muna ng Airbnb kasi pagod na siya. So kami na ni Kuya Matt ang nag-food trip. We're gonna try the shrimp. Okay naman ka, pero hindi lang talaga ako fan ng hipon. So happy. Ang dami ng serving. Sobrang sarap. Ang funny kasi, di ba second time around ko na ngayon sa Korea, yung first time around ko, hindi ako nakatikim ng tteokbokki. Ngayon lang. Beef skewers. Sabi parang ito lang, busog na ako. Masarap. Ang linamnam niya. Diet na lang ako pag-uwi na Pilipinas.
Good afternoon, everyone. Today is my 4th day or 3rd day. I don't know. Pero today is Sunday. Pag Sunday pala dito sa Korea, alam mo yung very chill. Late nag-open yung mga coffee shops, yung mga restaurants. So, in short, parang they're actually taking their time to rest ng Sunday. And it's more of a peaceful day for me. Kasi wala masyadong maingay, ganon. And right now, nasa Seongsu-dong kami. Bumalik kami dito. Pumunta ulit kami dito kahapon. Tapos bumalik kami ngayon. Kasi ngayon, meron kaming inaay na shop doon. Pag nasa Korea talaga ako, piling ko ang ganda ng skin ko. Iba yung tama nung araw, iba yung tama nung ilaw dito. So, papakita ko sa inyo outfit ko. Pero hindi ko alam kung paano ko papakita. Alam mo ako sa mabili. Tapos, ito, denim pants. Tapos, nag-chinelas na lang ako kasi yung shoes na dala ko sobrang sakit sa paa. Sobrang big. And ito, my bag is from Blanknu. Perfect na pag may coffee. Hello guys, update lang. It's 9:12 PM na and alam ko hindi ako masyado nakakapagsalita sa vlog ko kasi gusto ko lang din talaga i-enjoy yung moment habang dito ako sa Korea since ang hirap-hirap makakuha ng visa dito, pero binabawian ko naman kayo ng mga montage kasi gusto ko kasama ko pa rin kayo kahit nagmamontage lang ako. But ayun, yung nakita nyo kanina na parang river, parang kanal dito sa kanila, yun yung naalala ko na pinanood ko sa Lovely Runner. Simsol, meron siyang specific na lugar or tinake na scene dito sa may river na to and sobrang nakakatuwa kasi nakita ko na yun. Alam nyo ba guys, yung river dito, pwede kang magbabad ng paa, yung as in mag-chill, and how I wish may ganito sa Pilipinas kasi yung mga nakikita ko dito na establishments, hindi to malabo na magawa sa Pilipinas eh. To be honest lang kasi we can actually do more pagdating sa infrastructures. Seeing this, parang nakakahinayang, nakakadismaya kasi kaya nating gawin to sa Pilipinas pero hindi natin magawa. Kumbaga, kung may chance pa na magawa to sa Pilipinas, please gawin natin to kasi ang laki ng pwedeng changes na pwede nating makuha kapag nagawa natin to, right? Ayan yung river na sinasabi ko. Ayun na, tapos yung iba nakaupo, tapos may hawak na books, nagbabasa lang sila dyan at super chill. Imagine niyo, nasa Pasig River tayo, ganyan yung vibe. Sobrang ganda. This is Panda Latte. Sarado na yung Compose Coffee eh. Kaya nag-20 coffee na lang. 20 yung pangalan. Oo nga! Oh! Sarap! Alam nyo guys, dalawang kape, nasa 299 pesos lang. Laki pa. Kuya Matt Americano. Sarap! Chill lang kami dito sa may coffee shop and then after... Sayo kasi roadside. Kaya nga, look to yun guys. Nasa roadside kami. Tapos, ang lamig pa ng weather. Ang current weather ngayon, it's 19 degrees, feels like 16. Sobrang sarap mag-chill. Hello, today is 23. Second to the last day dito sa Korea. Kuya Matt na lang ulit yung kasama ko ngayon kasi si Ate Riva lang paiwan siya sa Airbnb kasi masama yung pakiramdam niya. Sorry if I wasn't able to vlog na nagsasalita ako kasi di ko na kung ba't di ako nakakapagsalita during sa hanang kinakausap ko kayo. Nabibigay ko lang sa inyo yung mga montage and everything and I hope na-appreciate nyo yun kasi kung hindi, tapon ko na lang tong camera ko. Agenda namin for today ay pumunta sa Lotte World and siguro magtingin-tingin kami doon, roam around lang kasi hindi ideal maglakad sa labas. Malamig naman yung hangin pero yung tama kasi ng araw mainit. It's 25 degrees, feels like 20, so medyo mainit-init dito sa labas. So punta kami sa mall para mag-ikot-ikot. Di na rin talaga namin honestly alam kung anong gagawin sa Korea. Ilang days na rin naman and lahat naman ng days na yun napuntahan na namin lahat ng gusto namin mapuntahan. I don't know if you guys remember yung vlog na nag-roller coaster kami ni Ate Riva sa Everland ba yun? Sa Everland. Hindi na kami pupunta doon kasi na-try na rin naman namin. Ang pinupunta na lang namin ngayon yung mga mall, ganun, yung mga park na po pwedeng puntahan. Siguro each day nakaka 20k steps kami or
Mga 15k steps kami every day. Kapon, after namin kumain sa BHC, bumili lang kami sa Olive Young ng mga skincare. Hindi na rin ako mape-pressure na bumili ng mga kailangan bilhin sa Olive Young. It's because, yung Olive Young kasi dito para siyang Watson sa Pilipinas. So, hindi na ako mape-pressure bumili dito kasi I've learned my lesson na wag masyadong mag-hoard ng skincare kasi yung iba sa hinord ko, till now, nasa akin pa din. Kasi the last time we went here, nag-hoard talaga kami ng skincare. Lahat, sobrang hoard talaga kami. Nila ate, nila kuya ng mga skincare. Tapos ang nangyari, nasira lang, natambak lang sa bahay. Natuto na kami na bibili lang namin yung mga dapat lang na bilhin. Sabi ko kay Kuya Matt at kila Ate Riva, sinabi ko, it's always the second time around sa mga bansang napupuntahan ko. For example, first napunta ko sa Korea. Na-enjoy ko naman siya, pero alam mo yung parang ngarag ka. Parang ngarag ka, everyday kailangan mo gumising ng marag. Marami itinerary. I'm not even complaining naman. Masaya naman yung gumising sa umaga to ganyan. Congested yung araw. Pero ngayon kasi, eto mas na-enjoy ko, mas chill, mas laid back yung Korea ko ngayon. So, mas na-enjoy ko siya ngayon. So, sana sa third time ko, multiple na ako. Salmon roe and then salmon. Pag-uwi ng Pilipinas, dahil tayo malaki. Oh my god, ako lang kumain yan lahat. Tapos ko lang kumain and nakita nyo naman, naka ilang plates ako? 6 plates ata yun. Grabe pag sushi talaga or salmon yung usapan. Kasi sobrang lalako talaga kumain. I really love yung mga salmon sashimi, yung mga anything na hilaw. Siya ang kinain niya, spam. Hindi nga rin sila mahilig kumain ng mga malalansa. Pero kumain ako malansa! Actually, kakanood namin ito ng K-drama. Tapos may kasama pa akong matanda. Tingnan nyo, oh! Stairs pa yun dun sa taas. Pero maganda naman kasi, ang habol ko kasi dito, yung city lights. Look. No. Alam niyo yung yung parang chill-chill ka lang. Muni-muni, ganun. Isip ka about life and everything. Isipin mo kung bakit kinarap yung pera na. Hindi! Namin nakakatin yung taas pero kaya lang yung view. Nakakasente siya kasi as someone na sobrang gusto ang city lights, which is ito, city lights yan. At may kita mo yung Namsan Tower na may dalawang tao na magjowa na naiinis na naman. Naiinis. Makes my heart super duper happy kasi thank you Lord for giving me another chance to go here. And I hope makapunta rin kayo dito at kung saan man yung dream country nyo, let's all manifest na mapupuntahan nyo yan. Hello! Update lang. It's 10:41 PM and kakauwi lang namin from Gala. Sa Airbnb na ako and di ba sabi ko kanina promise ko, ipapakita ko sa inyo yung mga binili ko sa Olive Young. And sorry if pangit yung background kasi dyan yung mga damit ko, nilagay ko na lang dyan. Ito, first bumili ako ng Beplane Mongbin Cleansing Foam. Ayan, ginamit ko na nga siya kagabi. Ito yung first purchase ko. Second, ito Rejuran something. Ito, nilagay ko naman siya ni Ate Riva sa akin. Kasi sobrang ganda daw na ito. We'll see couple of months kung maganda talaga to sa mukha. The next one is itong for hair and shampoo or hindi ko alam. Ay, hindi. Kay Kuya Matos. I also bought... Ay, hindi naman pala ganun kadaming binili ko sa sa Olive Young. Ito lang binili ko. Dalawang face mask lang na mini biolifting full face mask. And as someone na sobrang fan pagdating sa mga lifting products, binibili ko talaga. Wala na. Yun lang pala yung binili ko. Iba kasi dito kay Ate Riva. Tapos kila Kuya Matos. Ito yung binili ko. Face mask, Rejuran, tapos yung facial foam. Lakas ko makapaghuli. Ito lang naman pala yung mga binili ko. Now, we are going outside kasi bibili ako ng ramen and ng rice. Kasi yun na lang yung dinner ko. Diba kanina, hindi kami nakapag-dinner kasi pare-pares na kasi kinakain na naman every night eh. So ngayon, I am craving for ramen and some rice. Let's go. Alam niyo, nakita ko sa weather forecast. Bukas, uulan. And I am really hoping na Lord, sana tomorrow, since last day naman namin, last full day pala namin bukas. Sana bukas, hindi umulan. Sana makapag-ikot-ikot kami ng maayos kasi nga, mamimiss ko yung Korea. I'm so sad na. Sobrang lungkot ko kasi uwi na ako.
Alam niyo yung ano, yung feel ko dito sa streets ng Korea rather. Alam yung parang safe, unlike sa atin. I mean, hindi naman sa pag-judge sa bansa natin, pero parang gano'n na. Nakakatakot kasi baka mamaya may tutubuan na sa gilid, gano'n. Ito wala masyado eh. Tsaka sobrang safe maglakad. 7-Eleven or GS25 or... Kahit na. Anywhere. Oo, sige GS25 na lang tayo. Gusto mo? Let's go for GS25. GS25. This is my favorite ramen dito. Sobrang sarap na ito. UK Jang. May hotdog guys. It is... Let's try this. 0 soda, 0 calorie. Sana masarap to. This is our order. 2 Dutch latte, tapos ito kay Kuya Matt. Mahilig siya sa mga tea, mga fruity drinks yan. Tapos may pastry pa. Isa ito yung favorite namin ni Ate. Peak Small. Guys, pagpunta ng Korea, try nyo yan. Sobrang sarap. Parang cheesecake vibe. Cheesecake. But their coffee, sobrang sarap. I know sometimes life can be tough, and you feel like you just had enough. When you're thinking everything is gone wrong, just remember that I'm here to cheer you on. Yeah, I wanna pick you up from the ground, let you know that I'm always around. 'Cause I know we can make it, yes we can make it if we try. Keep on trying. You got it. I believe in you. So guys, sorry if I wasn't able to vlog the whole kasi sobrang lala ng ulan talaga and kakauwi lang namin kanina. Nag-dinner kami tapos right after nun, nag-freshen up na ako kasi kailangan na namin mag-pack ng gamit namin ngayon kasi tomorrow ay flight na namin going back sa Philippines and it's 12:14 ng madaling araw. Hindi ko alam kung paano ko i-impake lahat ng mga gamit ko kasi sobrang daming mga paper bags ito. Hindi ko alam kung saan ko ipaglalagay sa maleta ko. But speaking of paper bag, kanina pala nag last minute shopping ako sa Olive Young. Actually, hindi naman super shopping talaga. Itong trip nga na talaga to is parang ano lang siya. Alam nyo, kind of breather kasi nga ang daming nangyari this past few months. So I think deserve ko na rin naman din mag out of the country na sinabi ko sa sarili ko. Ito na rin yung yung sagad-sagarang birthday celebration ko kasi feeling ko kasi birthday ko pa until ngayon. Let's do a haul again na mga pinamili ko sa Olive Young. First, ito, bumili ako ng fixing spray. Ito lagi yung ginagamit kong fixing spray kapag may mga events na kailangan ko mag-makeup, ganun. Sobrang ganda nito, as in. Bumili pala ako ng oil cleanser kasi original talaga na oil cleanser ko yung Anwa. Ano na siya, parang gusto ko naman mag-try ng ibang cleansing also. Ito yung sinerge ko sa TikTok. Ito yung lumabas na recommended. As in top 1 talaga siya. So, kailangan natin siyang i-try. Kaya dalawa na yung binili ko. Baka mamaya pag hiyang sa akin to, mahirapan ako reseller sa Philippines. So, bumili na ako ng dalawa. Bumili din ako ng cleanser. Kapartner yan ng oil cleanser tapos itong facial wash. Ito yung ginagamit ko and so far, okay naman siya. Hindi naman ako nag-breakout sa kanya. Bumili pala ako ng sunscreen. Tatry ko lang to. Itong sunscreen na nabili ko from the same brand ng fixing spray ko. Same sila ng brand. So, try natin siya tomorrow. Try ko siya tomorrow. Ang pinaka-last na binili ko is itong lotion ni Mama. Kabilin-bilin sa akin ni Mama to bago ko umalis ng Pinas. Pag uwi ko daw, kailangan ko daw siyang pasalubungan ng lotion. So, here it is. Sobrang bango nito.
Yun yung mga pinamili ko sa Olive Young, di ba? Hindi naman sobrang dami. Yung kaya ko lang na magamit at hindi masayang. Siguro mag-i-impake na ako ng gamit ko. Hindi ko dito ko na rin tatapusin yung vlog. Thank you guys so much for watching this vlog. I hope you guys nag-enjoy. Kasi kung hindi kayo nag-enjoy, wala lang. Dapat mag-enjoy kayo. Pag di kayo nag-enjoy, wala na akong vlog. Hindi na ako mag-vlog pag di kayo nag-enjoy. Thank you guys so much. And I hope to see you guys on my next one, on my next travel vlog or sa daily vlog ko sa Manila. Kasi yes, sisipagan ko na mag-vlog ulit. I'll see you guys in the Philippines. I love you all and stay safe everyone. Love you all. There's been a lot of bumps in the road.